Welcome to another episode of Conversations In a camper van. Okay, this episode is very special kasi ito ay 2 parts. 2 parts. So for this part 1, we will talk about the wildlife that we were able to document nung past episode. So sa second part nitong episode 4 ng Conversations in a Camper Van, pag-usapan natin yung common misconceptions and common questions about our van life. Ayan, so let's get to part 1. Anyway, kung hindi nyo pa napapanood yung previous episode, we suggest na panoorin nyo para maka-catch up kayo dito sa pag-usap natin. Para mas relatable. Yes. Yun. Mula sa matataas na bundok, Hanggang sa kasulok-sulukang gubat ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. After so many days na sobrang ulan dito sa Camiguin, sa wakas gumising tayo ng napaka-araw. Oo nga, blue skies Blue ba? skies. Tapos mainit-init na. Grabe, kaya medyo maaga tayong gumising nun kasi medyo nainitan na tayo. After namin mag-lunch, mga parang 2 p.m. lumabas na kami. Oo. Actually, medyo nagdalawang isip pa tayo nun. Oo, kasi masyado mainit. Hintayin ba natin na medyo maghapon na para okay na yung init, di ba? Pero ayun, dahil nga matagal nang hindi umaaraw, nag-decide tayo na mas maaga tayong lumabas. Oo, nilubos-lubos namin. Which is a good decision. Oo. Kasi as you remember, inulan kami pagdating ng hapon. So yung una nating na-document na wildlife ay yung napakaingay Oo, grabe. na Camiguin Bulbul. So hindi na natin yun masyadong itatakal kasi natakal na natin ang Camiguin Bulbul sa episode 3 ng Conversations in a Camper Van. So andito yung link. Yan. Yan. Yung second na na-document natin, yung nakatambay dun sa parang Ano bang tawag doon? Wall, concrete wall. concrete wall, ay isang female blue rock thrush. Mm. So, Noong una medyo, bakit kaya blue? Pero wala siyang blue. yun. Kasi, di ba sa Animal Kingdom, ang mga may makukulay na plumage na itsura, mga males. Mga males. Kasi sila yung ginagamit nila yun sa courtship. Baliktad na baliktad sa tao. Mga Oo. babae yung mga puro palamuti, di ba? Oo. Sa mga birds, mga lalaki yung mga ganun. So, kaya yung male version ng blue rock thrush, siya yung may blue makulay. Nitingnan nga namin dito sa field guide. Tapos, ang drab ng kulay ng female. Kasi, ano lang siya, di ba? Brownish gray. Migratory bird ang mga blue rock thrush. September to May, nandito sila sa Philippines. Sana makita din natin yung male kung nandito man siya around the area. Oo nga, no? Sana. Yun. Medyo mabagal tayong mag-video ng mga una-unahan. Parang, Oo nga. ano pa ulit nag-i-intake Kulang sa pa. exercise. Pati yung mga moves namin, medyo pumagal. So, hindi namin na-videohan yung Blue Rock Thrush. Sayang. Parang ang tagal pa naman yung nakatunga nga lang yung tawag. Tapos ang bagal. Tapos ang bagal natin kumilos. Pero okay lang kasi na-picturean natin. Tapos, ang na-videohan natin, yung mga may ingay din Oo. na... Asian Glossy Starlings. Oo, yan. Total, sila yung napakarami at napakaingay. Sige, kayo yung bibidyohan namin. Binidyohan na lang din namin sila. Sabi ni Dennis, ano daw, mga naka-drugs. Oo, Kasi pulang-pula yung mata nila. pulang-pula yung mata. Akala ko dati uwak sila. Actually, oo. Kasi, natatandaan ko nung first time natin pumunta dito sa Camiguin, 2018, 2017, ayun, sila yung palagi kong nakikita. Na, syempre, tawag natin uwak kasi hindi natin, Oo. wala pang ano masyado sa birds. Birding. Uwak yun. Basta maitim, Mas uwak. kasi itim. Oo, tama. Pero ngayon, dahil mas maalam na tayo sa birding, alam na natin na Asian Glossy Starling sila. Very common sila kahit sa mga matataong lugar. Kahit sa Sorsogon, nakita rin tayo ng Asian Glossy Starlings. Sila rin nga ba yung nandun sa Katungan? Oo, Diba napupugaw na. Pupugaw sila. Parang mga goons. Oo, Mga goons mga na goons. sa kanila lang yung... Yun, yung local name nila, Galansyang. Isa sa mga local names ay Galansyang.
Yun. So, naglakad-lakad na ulit tayo. Easy-easy lang tayo noon. Tapos, nag-stop ulit tayo doon sa isang wall. Kung saan nakita natin ang napaka-cute Oo nga, grabe. na gray-streaked Very flycatcher. chunky. Oo. Na-videohan ko na to before sa Sorsogon. Tapos yung na-videohan ko noon, hindi kasing chunky nung Actually, nakuhaan kahit natin. yung sa picture dito sa Sa field guide. Slim sila. Kaya medyo na-confuse ako kung gray streak flycatcher pala yun. Pero isa sa mga telltale na behavior ng gray streak flycatchers, yung bumabalik-balik sila sa perches, sa branches. Nung nakaraang episode sa may Ardent, sila ba yun? Oo, yung habang nagsiswim Oo. tayo, di ba? May nakikita Talagang na. nasa isang branch lang siya, tapos lilipad siya pag kami nakita siyang insekto, tapos babalik siya. Tapos lilipad na naman, tapos babalik. Yes. So, napakadali niyang i-document. Oo, true. Tsaka mahilig sila sa mga clearing. So, magandang makakuha ng keeper na photo. Tapos, yan, September to May din sila nandito sa atin. Migratory birds sila. Sila yung pinaka-common so far ng mga migrant flycatchers. Sobrang cute. Sabi nung, mukhang Disney character. Oo. Siguro dahil doon na rin sa music. Oo, ganda din ng music na nilagay ni Dennis. Bagay na bagay. Ang cute-cute talaga, grabe. Ngayon lang ako nakaramdam ng gano'n na sobrang nakitan. Na parang gusto mo, super chunky. Actually, parang tayo na lang yung sumuko na mag-document di ba? Sa sobrang tagal niyang palipat-lipat lang sa malapit na branches. And iniwan na lang natin siya na para matahimik na siya. Sabi ko na, sige, let's leave it alone na. Yun. Tapos yun, lakad ulit kami. Tapos may nakita akong puno na sobrang eye-catching kasi in a sea of green. Nandun siya, kumakaway-kaway. Tapos gold or coppery yung leaf niya, yung foliage. Tapos, ang una kong ID, malak-malak. Isang native tree na very popular din kasi nga yung leaves niya, coppery. So, yung isa sa distinguishing feature. It turns out na yung puno na yon ay kulatingan. Shout out sa mga friend natin sa PNTE Yeah, sa NNTE. Sa Philippine Native Tree Enthusiast na Facebook group. Join kayo doon, marami kayong matututunan. Tapos, yung kulatingan, tinatawag din na bayog dito sa Camiguin. So, isa siya sa ginagamit na tree planting material dito sa Camiguin, which is good kasi native species siya. And according sa isang presentation ng isang professor from Eastern Visayas, perfect yung kulatingan sa volcanic soil. And Camiguin is, di ba, volcanic. So, mas hiyang sila sa mga volcanic soil. Oo. So, marami dito around the area na hindi pa nagpa-flower. Ang saya lang din kasi isa din sa nagugustuhan ko na nakapag-stay kami ng matagal sa isang lugar. Ayong nawi-witness yung change ng season, yung cycle ng growth ng mga halaman. Like, yung una natin na-feature na banay-banay, di ba? Ngayon, for a time, nawala na yung bulaklak. Tapos ngayon, nagsisimula na rin ulit silang Pagka naglalakad tayo sa labas na pansin ko agad yung mga fallen flowers. Uy, banay-banay ito. Ngayon alam ko na, banay-banay ito. At saya din. Tapos yun, yung tree na yun, dati, hindi ko naman siya napapansin. Yun pala, may bulaklak pala siya. Ang ganda-ganda din. Ang ganda nga eh. Parang string of flowers. Tapos ang kulit lang kasi di ba nagpalipad ako ng drone para mas malapitan siya. Nung sa taas, di ko siya makita nung una. Kasi ayun pala, iba yung kulay nung leaves niya sa baba. Ayun yung parang nagiging gold. Gold or So pag nasa gilid, yung drone, ayun kitang-kita yung kulay. Tapos nung tumaas, biglang naging green. Oo, nawala siya. Kasi nawala green pa din. Galing. Tapos kita na lang yung mga flowers. Astig lang din kasi sabi nga ni Dennis, siguro pag natamaan yun ng araw, ang ganda din. Yun. Ang saya lang na ma-witness yung gano'n na nagpa-flower, tapos makita mo siya na hindi nagpa-flower, na nagpa-flower. Tama. Ayun, buti na lang din talaga na native tree pala siya. Kasi nung una hindi tayo sure. So hindi tayo sure kung makakasama ba to sa video na to. Yes. Diba? Pero ayun, astig na native tree siya. Kasi hindi naman namin sinasabi na expert kami. Nagtatanong din kami sa mga experts pag hindi namin alam.
So, we are learning together. Tama. Yan. Mm. After nun, Ayun. ayun na nga. Ayun na nga. Inulan na. Inulan na agad. Ganun kasi talaga dito sa Camiguin parang hindi ka nagkamigin kung Mm. hindi ka na-experience ng araw, tapos biglang uulanin. Lalo na dito sa taas, Mm. sa bundok, no? May sariling weather system Mm. dito sa taas. So yun, buti na lang dala natin yung low pro bag natin na nagprotekta dun sa mga gears na dala natin. Yes. And sobrang thankful na rin kami sa Altitude Digital dahil yung pang-vlog natin, Si Mad Eye. si Mad Eye, ayun, na-capture natin yung, ayan, na-capture natin yung experience natin habang umuulan. Na in-enjoy na. Na-enjoy natin. Kasi kung sakaling gamit natin yung mirrorless camera, wala. Hindi natin mafe-film yung moments na yun. Kasi umuulan, wala na. Pero ayun, sobrang astig lang na saktong-sakto. Maraming salamat ulit. Altitude Yes, Digital. thank you Altitude Digital. At syempre sa Low Pro and Benro. So ito, may announcement kami kasi for episode natin sa Wednesday, nagtagumpay na kami. Natuloy na namin ang main goal namin dito sa Camiguin. Which is... Ang umakyat ng Mount Hibok-Hibok. So, yun, kabang-abang yung adventure namin doon. Yeah. Medyo ramdam pa namin yung sakit ng katawan sa paa natin, pero ayun. May mga kalyo-kalyo pa kami. Kaya i-ring nyo na yung bell ng channel na to para ma-notify kayo pagka-upload natin. Yeah, Pero, next Wednesday na yun. Wednesday na yan, next Wednesday. Abangan nyo. Ayun lang naman for part 1 of Conversations. In a camper van. For Sure. part 2, i-upload na rin namin. And ayun, pag-usapan natin ng misconceptions At common questions. ng van life namin. Ano ba yan? San ba kami dumudumi? Paano kayo naliligo? Paano pag nagkaanak kayo? Yun, alamin ang mga kasagutan sa part 2. Kita-kita tayo doon. Thank you! Bye! Bye!